Ang dangal ay hindi nasusukat sa liyab ng ginto o sa tanyag na apelido. Minsan, ang tunay na katotohanan ay nagtatago sa likod ng isang boses na pilit pinatatahimik sa dilim. Isang mapagmahal na ina, isang asawang naging biktima ng masalimuot na kataksilan, at isang pamilyang tinitingala ng lipunan, ngunit binuo pala sa pundasyon ng kasinungalingan. Sa harap ng dambana at sa mata ng marami sila ay perpekto. Pero sa likod ng mga saradong pinto ng mansyon ng mga De Vera, may isang pusong dinudurog ng kawalang katarungan. Akala nila ang pagiging tahimik ni Alyssa ay tanda ng pagsuko. Hindi nila alam ang boses na tinawag nilang kahihiyan ang siya ring magiging sandata upang gumuho ang kanilang kaharian. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at ang dakilang laban ng isang ina para sa kanyang anak. Handa na ba kayong makinig? Dahil sa kwentong ito, ang katotohanan ay may sariling dalas at hindi kailanman ito mananatiling lihim. Isang araw, bago ang malaking pagdiriwang ng pamilya De Vera, akala ko ay ako na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Hawak ko ang kamay ng anak kong si Sofia habang pinagmamasdan ang marangyang dekorasyon sa hall. Pero sino ang mag-aakala na sa harap ng lahat ng mga respetadong tao sa Manila, doon ako lulubog sa kahihiyan? Isang video ang biglang papanood ng lahat. Isang video na binuo mula sa kasinungalingan para sirain ang aking pagkatao. Pero tandaan niyo ito, hindi ako mananatiling biktima. Kung ang boses ko ang ginamit niyo para itaboy ako. Ang boses ko rin ang gigising sa katotohanang pilit ninyong ibinabaon. You're nothing but a cheap entertainer, Alyssa. Isang malaking pagkakamali na pinatuloy ka namin sa pamilyang ito. Ang boses na iyon ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na kutsil, yun na humiwa sa katahimikan ng kwarto. Pero bago ang lahat ng gulo, bago ang sakit hayaan, niyo akong dalhin kayo sa kung saan nagsimula ang lahat. Gabi na. Ang tanging liwanag sa loob ng aking maliit na home office ay ang asul na ilaw mula sa aking computer monitor. Nakasuot ako ng headphones, ang paborito kong gamit simula nung editor pa ako sa radyo. Dahan-dahan kong inayos ang mic at huminga ng malalim. Magandang gabi, mga kaate Lira! Nandito na naman tayo para sa isa pang gabi ng kwentuhan at awitan. Bulong ko sa mic. Ito ang sikreto ko. Sa ilalim ng pangalang Ate Lira, nakahanap ako ng paraan para kumita na hindi nalalaman ni Adrian o ni Doña Beatriz. Hindi ako nagpapakita ng mukha tang. Ingang aking boses lang at ang anino ng aking silweta ang nakikita ng libu-libong followers ko. Bakit ko ito ginagawa? Dahil ang anak kong si Sofia ay nangangailangan ng bagong hearing aid. Mahal ang therapy niya at ang bawat session ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Sabi ni Adrian, hirap ang business nila ngayon. Sabi niya, kailangan naming magtiis. Pero bilang isang ina, paano ako magtitiis kung nakikita kong nahihirapan ng anak ko? Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking mga kamay habang binabasa ang mga comments ng mga fans ko. May nag-send ng virtual gifts at alam ko malaking tulong na ito para sa pambayad sa klinik bukas. Pero kasabay ng pasasalamat ay ang takot na namumuo sa dibdib ko. Pamilya De Vera kami. Ang biyanan ko ay kilala sa pagiging deboto sa simbahan at istrikto sa tradisyon. Para sa kanya ang pag-livestream ay para lamang sa mga taong walang danggal. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis ko pang pinatay ang monitor at tinanggal ang headphones. Si Adrian. Alyssa, bakit gising ka pa gabi na? Sabi niya habang tinatanggay ang amoy ng alak at mamahaling pabango. Tinatapos ko lang yung mga accounts para sa charity event ni Mama. Bukas, Adrian, pagsisinungaling ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, halos marinig ko na ito sa sobrang tahimik ng gabi. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Pero hindi ito ang haplos na nagbibigay ng ginhawa. Ito ay haplos na tila nagmamatyag. Good. Make sure everything is perfect. Ayaw ni Mama ng anumang aberya bukas. This is a big day for the De Vera Academy. I know, Adrian. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Sagot ko habang nakatingin sa sahig. Good girl, sabi niya bago lumabas ng kwarto. Hindi niya man lang tinanong kung kumusta si Sofia. Hindi niya man lang tiningnan ang anak namin na kanina pa umiiyak dahil sumasakit ang tenga. Ang sakit. Ang sakit-sakit isipin na sa bahay na ito ako ay parang isang kasambahay lang na ang tanging silbi ay panatilihing malinis ang pangalan nila. Naiwan ako mag-isa dilim.
Bakit ba kailangan maging ganito? Nagdarasal ako gabi-gabi. Tanginoon, gabayan niyo po ako. Para lang naman ito sa anak ko. Pero tila ang langit ay nananatiling tahimik. Kinabukasan sa malaking ballroom ng isang hotel sa Makati, lahat ay nakasuot ng gown at tuxedo. Doña Beatriz was in her element, holding her rosary beads while talking to the archbishop. I was standing at the corner, keeping a low profile, hanggang sa tinawag ako ni Clarice, ang PR director ng school. Alyssa, can you help me with the presentation, Mai? Kailangan lang i-check sa technical side. Sabi niya nang may matamis na ngiti. Akala ko kaibigan siya. Akala ko naiintindihan niya ako. Pag-akyat ko sa stage, biglang nagdilim ang buong hall. Ang presentation na dapat ay tungkol sa history ng school ay napalitan ng isang video. Ang video ng isang babae ako na tila nakasuot ng manipis na damit, tumatawa at tumatanggap ng pera mula sa mga lalaki sa livestream. Ang mga bulungan ay naging parang dagundong sa tenga ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw na, hindi yan totoo, Edith. Yan! Pero ang boses ko ay tila nawala. My body felt frozen, my breath hitched in my throat. Para ako nahuhulog sa isang malalim at madilim na hukay. Tumingin ako kay Adrian, nagmamakaawa na tulungan niya ako. Pero ang nakita ko sa mga mata niya ay hindi awa, kundi pandidiri. Adrian, hindi ako yan. Naniniwala ka ba sa kanila? Pabulong kong tanong habang nanginginig ang aking labi. Lumapit siya sa akin, hindi para yakapin ako, kundi para itulak ako palayo sa liwanag ng spotlight. You're a liar, Alyssa. Matagal ko na itong pinaghihinalaan, pero hindi ko akalain na ganito kakadumi. Boses niya na punong-puno ng put. Sa gitna ng kahihiyan, nakita ko si Doña Beatriz na naglalakad palapit. Ang mukha niya ay tila isang maskara ng galit. Sa harap ng lahat ng mga pari na mga magulang na mga kasamahan namin, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ko. Wala kang puwang sa pamilyang ito. Security, ilabas ang babaeng yan. Utos niya. Hinigit ako ng mga guards. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Sofia sa pinto hawak ng isang yaya. Umiiyak ang anak ko, pilit na kumakawala para pumunta sa akin. Mama, mama! Ang sigaw niya na halos hindi ko marinig dahil sa sira niyang hearing aid. Hindi ako lumaban sa mga guards, pero bago nila ako tuluyang mailabas, lumingon ako kay Adrian. Sa sobrang sakit, wala nang luhang lubalabas sa mga mata ko. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng 7 taon kong pagsisilbi sa kanila. Adrian, tandaan mo ang araw na ito. Sabi ko nang may boses na hindi na nanginginig, kundi puno ng determinasyon. Kinuha niyo ang dangal ko. Kinuha niyo ang anak ko, pero hinding-hindi niyo makukuha ang katotohanan. Kumaras ang tunog ng pagsasara ng malaking tintu ng hotel, at doon sa gitna ng ulan sa labas ng Makati, naiwan ako mag-isa. Walang cellphone, walang pera, at higit sa lahat, wala ang anak ko. Pero sa bawat patak ng ulan, isang sumpa ang nabubuo sa puso ko. Babalik ako. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin kong ang boses ko ang huling maririnig ninyo. Ang lamig ng ulan sa Makati ay tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Pero mas masakit ang lamig ng tingin ni Adrian bago niya ipinid ang pintuan ng hotel sa harap ng mukha ko. Basang-basa ako, ang suot kong gown na dati ay simbolo ng pagiging bahagi ko sa mga De Vera. Ngayon ay parang isang mabigat na basahan na humihila sa akin pababa. Ma'am, bawal po kayo rito. Utos po ni Doña Beatriz, wag na kayong pabalikin, sabi ng isang security guard. Nakita ko ang awa sa mga mata niya, pero mas matimbang ang takot niya sa kanyang amo. Kuya, please. Ang anak ko. Si Sofia, kailangan niya ako. Hindi siya makakarinig ng maayos kung wala ako sa tabi niya. Pagmamakaawa ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa pagod at iyak. Pero wala. Nanatiling sarado ang pinto. Nanatiling bingi ang pamilyang pinagsilbihan ko ng 7 taon. Naglakad ako sa gilid ng kalsad ay hindi ko alam kung saan pupunta. Kinuha ko ang aking bag, pero pagbukas ko, lalong nadurog ang puso ko. Wala ang cellphone ko. Malamang ay nakuha nila ito sa gitna ng kaguluhan kanina. Wala rin ang wallet ko. I was left with nothing but my shattered dignity. Naalala ko si Mara.
Si Mara Villanueva ang dati kong kasamahan sa radio station na palaging nagsasabi sa akin na masyado akong nagpapakababa para sa mga De Vera. Sa gitna ng dilim siya lang ang tanging pag-asa ko. Humingi ako ng tulong sa isang sari-sari store para makatawag. Pagkarinig pa lang ni Mara sa boses ko, alam na niya. Alisa, nasaan ka? Huwag kang aalis dyan, susunduin kita. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang lumang sasakyan ni Mara. Pagkakita ko sa kanya, doon ko na ibinuhos ang lahat ng luhang kanina ko pa pinipigil. Humagulgol ako sa balikat niya habang nasa gitna kami ng kalsada. Ang sasama nila Mara, kinuha nila si Sofia, pinahiya nila ako sa harap ng lahat. Sabi ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Shh! Tahan na Alisa, nandito ako, hindi ka nila matatalo ng ganito lang. Pag-aalo ni Mara, pero ramdam ko rin ang galit sa boses niya. Dinala ako ni Mara sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City. Binigyan niya ako ng tuyong damit at mainit na kape. Pero hindi ako mapakali. Kailangan ko ma-access ang account ni Ate Lira. Yun lang ang tanging paraan para patunayan na mali ang video na ipinakita nila. Mara, kailangan ko ang laptop mo. Kailangan kong ilogin ang account ko. Ang video na yun, gawa-gawa lang yun ni Clarice. Alam ko. Mabilis kong sabi. Agad kaming naupo sa harap ng computer. Pero nang subukan kong i-login ang aking email, isang mensahe ang lumabas sa screen na tila sumampa sa akin sa ikalawang pagkakataon. Your account has been disabled due to suspicious activity. Ano hindi maaari? Napatayo ako sa gulat. Sinubukan ko rin ang bank account ko sa phone ni Mara pero access denied din. Nakalock ang lahat, Mara. Lahat ng pera ko na pinaghirapan para sa hearing aid ni Sofia hindi ko makuha. Napansin ni Mara na nang inginig ang buong katawan ko. Calm down, Alisa. Matalino ang mga De Vera. Ginamit nila ang impluensya nila para i-freeze ang lahat sa pangalan mo. Adrian is the secondary holder of your accounts, remember? Pinapirma kanya ng mga papers last month, di ba? Doon ko naalala. Ang mga dokumentong dinala ni Adrian sa akin nung isang gabi habang pagod na pagod ako sa pag-aalaga kay Sofia. Para ito sa security niyo ni Sofia, mahal, sabi niya noon habang hinahalikan ng noo ko. Ang bawang na pagmamahal na akala ko ay totoo ay isa palang mahabang paghahanda para sa paglubog ko. Traidor ka, Adrian. Traidor kayo. Bulong ko habang nakakuyom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Biglang may napansin si Mara sa technical logs ng email ko. Alisa, look. May nag-login sa account mo gamit ang isang remote desktop app 3 oras bago ang party. At alam mo ba kung saan galing ang IP address? Saan? Sa opisina ni Clarice Yulo sa De Vera Academy, sila ang nag-upload ng mga edited video sa live stream platform mo para magmukhang totoo ang scandal. They didn't just find the video, Alisa. They created it. Napahawak ako sa mesa. Hindi lang ito basta galit ni Doña Beatriz. Ito ay isang planadong pag-atake. At ang pinakamasakit ang asawa ko ang nagbigay sa kanila ng susi para pasukin ang buhay ko. Naisip ko si Sofia. Sa mga sandaling ito, baka hinahanap niya ako. Baka umiiyak siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit wala ang kanyang mama. Ang bawat segundong wala ako sa tabi niya ay parang isang taon ng paghihirap para sa akin. Mara, kung mabawi ang mga original files, yung mga raw recordings ko na nagpapatunay na maayos sa mga streams ko. Sabi ko nung may determinasyon. Susubo nating i-recover yan pero Alisa, may problema pa tayo. Seryosong sabi ni Mara habang tinitingnan ng balita sa kanyang cellphone. Ipinakita niya sa akin ang isang post mula sa official page ng De Vera Academy. Isang public statement, the De Vera family announces the legal separation from Alisa Mercado due to moral turpitude. We are also filing for sole custody of Sofia De Vera to ensure her upbringing is in line with the values of this institution. Nabitawan ko ang baso ng kape na hawak ko. Nadurog ito sa sahig gaya ng huling pag-asa na meron ako. Moral turpitude, ako pa ang walang moralidad. Tawa ako isang tawang puno ng pait at galit. Sila na nagnakaw ng buhay ko, sila na nagsinungaling, sila ang may kapal ng mukha na magsalita tungkol sa values. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang Alisa na nakita ko ay hindi na ang mahinang babae na sumusunod sa bawat utos ni Doña Beatriz. Ang Alisa na nasa salamin ay may mga matang nagbabaga. Mara, tulungan mo ako.
Hindi lang video ang kailangan nating makuha. Kailangan nating mahanap kung bakit gustong-gusto nila akong paalisin ng ganito kabilis. Hindi lang ito tungkol sa livestream, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mara. Nung isang gabi narinig ko si Adrian na may kausap sa phone tungkol sa transfer of funds sa Cebu. Akala ko business lang, pero bakit parang minamadali nila ang lahat pagkaalis ko? Bago pa makasagot si Mara, biglang tumunog ang luma kong tablet na naiwan sa bag ko. Isang notification mula sa isang cloud backup na nakalimutan kong i-disable. Isang audio file ang automatikong nag-save. Ito ay isang recording mula sa smart baby monitor sa kwarto ni Sofia na nakalink sa tablet ko. Pinindot ko ang play. Ang boses na narinig ko ay hindi boses ni Sofia. Boses ito ni Clarice at Adrian. Sa loob mismo ng bahay ko. Nung gabing akala ko ay nasa Cebu si Adrian para sa isang conference. Don't worry, Clarice. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Alyssa sa waiver at kapag nailipat na ang pera mula sa scholarship fund, wala nang makakapigil sa atin. We'll take Sofia and leave this place, sabi ni Adrian sa recording. Nanigas ang buong pagkatao ko. Hindi lang nila ako gustong palayasin. Gusto nilang gamitin ang anak ko para itakas ang ninakaw nilang pera. You're not taking my daughter, Adrian. Not over my dead body. Bulong ko sa dilim. Ang umaga ay hindi laging nagdadala ng pag-asa. Minsan ang sikat ng araw ay tila isang malaking spotlight na pilit inilalantad ang bawat sugat at dumi ng iyong pagkatao. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog sa sofa ni Mara, pero paggising ko, ang unang naramdaman ko ay ang pananakit ng aking dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Alyssa, kumain ka muna. Kailangan mong magpalakas, sabi ni Mara habang inilalapag ang isang plato ng tuyo at sinangag. Hindi ko kaya, Mara. Ang nasa isip ko lang ay si Sofia. Ngayong araw ang schedule ng therapy niya sa school. Alam kong nandun siya. Sagot ko habang mabilis na inaayos ang aking buhok. Wala akong pakialam kung namumugto ang mga mata ko. Ang mahalaga ay makita ko ang anak ko. Sigurado ka ba? Baka gumawa lang ng eksena ang mga devera. Babala ni Mara. Hayaan mo silang gumawa ng eksena. Nanay ako, Mara. Walang batas o gwardiya ang makakapigil sa akin na makita ang anak ko. Matigas kong sabi. Sumakay ako ng jeep papunta sa Devera Academy. Habang nakatingin sa labas, bawat pamilyar na kalsada ay nagpapaalala sa akin ng 7 taon kong pagsisikap na maging perfect daughter-in-law. Pero sa isang iglap, lahat ng yun ay parang usok na nawala. Pagdating ko sa gate ng school, agad akong hinarang ng 2 security guards. Ma'am Alyssa, bawal po kayong pumasok. Utos po ni Doña Beatriz at ni Sir Adrian. Sabi ng head guard na si Mang Jose. Nakayuko siya halatang hiyang-hiya sa ginagawa niya. Mang Jose, kilala niyo ako. 7 taon akong labas-masok dito. Ang anak ko ay nasa loob, may therapy siya ngayon. Please, kahit 5 minuto lang. Pakiusap ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Pasensya na po talaga, ma'am. Mawawalan po kami ng trabaho. Sagot niya. Sa sandaling yon, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng gate. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Doña Beatriz. Suot niya ang kanyang mamahaling salamin at ang kanyang paboritong perlas na kuwintas. Sa tabi niya nakita ko si Clarice. Hindi ka pa rin ba nakakaintindi, Alyssa? You are a persona non grata here, sabi ni Doña Beatriz nang may malamig na boses. Hindi mo ba naisip ang kahihiyan na idinudulot mo sa amin sa bawat minutong nakatayo ka riyan? Wala akong pakialam sa kahihiyan niyo, Doña Beatriz. Ibalik niyo sa akin si Sofia. Wala kayong karapatang ilayo ang anak ko sa akin, sigaw ko. Napapatingin na ang ibang mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak. Ang gulungan ay para mga bubuyog sa paligid ko. Karapatan, isang babaeng nagbebenta ng katawan sa internet, magsasalita tungkol sa karapatan. Singiti Clarice nang may mapanuyang ngiti. Alyssa, look at yourself. You're a mess. Do you think a child deserves a mother like you? Shut up, Clarice. Alam ko ang ginawa nyo. Alam ko ang plano nyo ni Adrian. Bulyo ko sa kanya. Bumaba si Doña Beatriz ng sasakyan at lumapit sa akin.
Ramdam ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng respeto pero ngayon ay nagpapasuka sa akin. Makinig ka ng mabuti, Alyssa. Bulong niya sa mismong tenga ko. Sofia is a De Vera. She will be raised with dignity, something you obviously don't have. At tungkol sa kanyang pandinig, huwag ka mag-alala. Adrian already bought her the best equipment, something your cheap livestream could never afford. May iniabot siyang isang maliit na plastic bag sa akin. Pagbukas ko, lalong nanginig ang aking buong katawan. Iyon ang lumang hearing aid ni Sofia. Pero hindi lang ito basta. Luma ang wire nito ay halatang pinuto ng sadya at ang casing ay may mga gasgas na tila dinurog ng martilyo. Bakit? Bakit ganito ito? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Nasira na yan, di ba? Kaya ka nga nagkandara pa sa pag-livestream, poor Alyssa. You were so busy playing the martyr, you didn't even notice that your husband was the one who fixed that device every time it broke. Sabi ni Doña Beatriz, nang may nakakapangilabot na ning iti. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat gabing livestream ko, ang bawat pagod at puyat ko para kumita ng pera, lahat ng iyon ay dahil sa isang problemang si Adrian mismo ang gumagawa. Sinadya niyang sirain ang hearing aid ng sarili niyang anak para lang mapilitan akong gumawa ng paraan para lang mabaon ako sa hirap at maging madali ang paggawa nila ng skandal laban sa akin. Hayop kayo, bulong ko. Ang galit sa puso ko ay parang isang bulkan na handang sumabog. Sinaktan niyo ang sarili niyong dugo at laman para lang sa pera at kapangyarihan? No, Alyssa. We did it for the family's future. A future that doesn't include you. Sabi ni Doña Beatriz bago pumasok muli sa sasakyan. Wait, ang anak ko! Huling sigaw ko habang humaharurot ang SUV papasok sa campus. Naiwan akong nakaluhod sa semento, yakap-yakap ang sirang hearing aid ni Sofia. Ang decibel ng ingay ng paligid ay unti-unting nawala at ang tanging narinig ko na lang ay ang mabilis at masakit na tibok ng sarili kong puso. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinagpag ko ang dumi sa aking tuhod. Tumingin ako sa gate ng De Vera Academy, ang institusyong ipinagmamalaki nila bilang tahanan ng moralidad. Sige, taboy niyo ako. Ipakita niyo sa lahat na kayo ang makapangyarihan. Sabi ko sa aking sarili habang mariing hawak ang sirang hearing aid. Pero ang bawat gasgas dito sa aparatong ito ay magiging ebidensya ng inyong kasamaan. Adrian, Doña Beatriz, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Habang naglalakad ako palayo, tumunog ang aking bulsa. Isang lumang burner phone na ibinigay ni Mara ang nag-vibrate. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Ate Lira, huwag kang susuko. May mga mata at tenga ka sa loob ng mansyon. Magkita tayo sa palengke ng San Dionisio bukas ng gabi. Napahinto ako. Sino ito, isang kakampi? O isa na namang patibong ang hangin ay muling lumamig? Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig sa takot. Ang boses ni Ate Lira ay maaaring pinatahimik nila sa internet, pero ang boses ng isang inang inagawan ng anak ay kakailanganin ng igit pa sa isang skandal para mapatigil. Ang palengke ng San Dionisio sa gabi ay puno ng amoy ng malansang isda na bubulok na gulay at ingay na mga huling tawaran. Sa gitna ng madilim na pasilyo kung saan tanging ang mga aandap-andap na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hawak ko ang aking bag ng mahigpit, ang bawat yabag ng aking sapatos sa basang semento ay tila isang babala. Ate Lira, isang mahinang boses ang tumawag sa akin mula sa likod ng isang tumpok ng mga bakanteng crate ng prutas. Lumingon ako at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket at sombrero. Kilala ko ang boses na iyon. Si Mang Renato, ang matandang accountant na halos 3 dekada na nagsisilbi sa De Vera Academy. Siya ang tao palaging binabati ko tuwing bibisita ako sa opisina ni Adrian. Mang Renato, kayo po ba ang nag-text? Tanong ko dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alisa, anak. Patawarin mo ako kung dito tayo kailangan magkita. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Hindi ako pwedeng makitang kausap mo. Binabantayan ng mga tauhan ni Adrian ang bawat galaw ko. Bakit po? Ano po ang nangyayari sa school, Mang Renato? Totoo ba ang hinala ko tungkol sa mga scholarship funds? Babilis kong tanong. Hindi ko na kaya maghintay pa.
Ang bawat segundo ay mahalaga para mabawi ko si Sofia. Bumuntong hininga ang matanda at may inabot na isang maliit na brown envelope na nakatago sa loob ng isang supot ng gulay. Yan ang mga kopya ng mga huling transaksyon na ipinagawa sa akin ni Adrian. Noong una akala ko ay para sa expansion ng school sa Cebu. Pero nang suriin ko ang mga pangalan ng suppliers, lahat sila ay konektado sa isang Clarice Yulo. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Lahat po ba ng ito ay galing sa pondo ng mga bata? Hindi lang yon, Alisa. Ang perang dapat sana ay para sa operasyon at gamit ni Sofia. Doon din nila kinuha. Pinalabas ni Adrian na nalugi ang investment para hindi ka magsuspetsa, pero ang totoo, inilipat nila ang pera sa isang account sa Singapore. Paliwanag ni Mang Renato. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Tinangka ko magsalita noon pero pinagbantaan nilang anak ko. Mawawalan doon ng lisensya ang anak kong engineer kung hindi ako mananahimik. Napahawak ako sa poste ng palengke. Ang mundo ko ay tila muling umiikot sa tindi ng katotohanan. Hindi lang ako pinagtaksilan sa kama. Pinagtaksilan ako sa harap ng batas, sa harap ng Diyos at higit sa lahat sa harap ng sarili naming anak. Ginamit nila ang sakit ni Sofia bilang gatasan para sa kanilang luho. Salamat, Mang Renato. Malaking tulong po ito. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang envelope. Mag-iingat ka, anak. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ang pangalan ng mga De Vera ang nakataya at gagawin ni Doña Beatriz ang lahat para protektahan yon kahit dumanak pa ang dugo. Huling babala ni Mang Renato bago siya mabilis na nawala sa dilim ng palengke. Pag-uwi ko sa apartment ni Mara, agad naming sinuri ang mga dokumento. Habang binabasa ko ang bawat numero, bawat pirma ni Adrian na dati ay simbolo ng seguridad para sa akin, parang bawat letra ay nagiging apoy na sumusunog sa aking balat. Tingnan mo ito, Alisa, turo ni Mara sa isang audit trail. May pirma mo rito, isang waiver na nagpapatunay na alam mo at pumapayag ka sa lahat ng transfers na ito. Ano kailanman ay hindi ako pumirma ng ganyan, sigaw ko. Pero nang titigan ko ang pirma, nanlamig ako. Iyon ang aking pirma. Ngunit naalala ko na ang mga dokumentong ipinapirma niya sa akin nung gabi, ang sabi niya ay para sa insurance ni Sofia. Ginamit niya ang tiwala ko para gawin akong kasabot sa pagnanakaw niya. He set you up from the very beginning, Alisa, sabi ni Mara ng may pait. Kung magkakabistuhan ikaw ang lalabas na mastermind, ikaw ang atelira na nag-livestream para mag-wash ng pera, napakatalino ng plano nila. Napaupo ako sa sahig, ang mga papel ay nagkalat sa paligid ko. Ang sakit ay tila umabot na sa sukdulan kung saan wala na ako maramdaman. Kundi isang malalim at malamig na determinasyon. Hindi ako pwedeng umiyak lang. Ang luha ay para sa mga mahihina. At sa gabing ito, namatay na ang mahinang Alisa. Biglang tumunog ang burner phone ko. Isang tawag mula sa isang unknown number. Kahit nanginginig ang kamay ko, sinagot ko ito. Hello? Alisa mahal, nakuha mo ba ang mga regalo namin sa palengke? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa akin pero ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko sa galit. Si Adrian. Hayop ka, Adrian. Paano mo nasikmurang gawin ito sa amin ni Sofia? Galit kong tanong. Business is business, mahal. At huwag kang mag-alala kay Sofia. Masaya siya rito kasama si Clarice. Tinatawag na nga niyang mama si Clarice, alam mo ba? Dahil ang tunay niyang ina ay busy sa pagiging ate lira sa mga kanto-kanto. Tawa ni Adrian, isang tawang puno ng pang-uuyam. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko, Adrian. Isusuka mo ang lahat ng pirang ninakaw mo. Sigaw ko. Subukan mo, Alisa. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo muna ang balita bukas ng umaga. I've prepared a little grand finale for your career. Good night, my dear ex-wife. Pinatay niya ang tawag. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang puot. Tumingin ako kay Mara at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang Alisa na hindi niya pa nakikilala. Mara, ihanda mo ang kamera. Ihanda mo ang lahat ng technical equipment mo. Utos ko. Anong gagawin mo? I'm going live, pero hindi bilang si Ate Lira na nagtatago sa anino. Ngayong gabi makikilala nila ang tunay na Alisa Mercado.
at sisiguraduhin kong ang bawat salitang bibitawan ko ay tatama sa puso ng De Vera Academy gaya ng isang kidlat. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Ang pulang ilaw ng recording camera ay tila isang matang nakatitig sa aking kaluluwa. Sa loob ng maliit at mainit na apartment ni Mara, wala ang mga magagarang chandelier ng mansyon ng mga De Vera. Wala ang malambot na sofa o ang mga mamahaling painting. Ang tanging narito ay ang katotohanan na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Bago ko pa mapindot ang Go Live, inilapag ni Mara ang kanyang cellphone sa harap ko. Ang screen ay nagpapakita ng isang breaking news article na kalat na sa social media. Asawa ng kilalang school hair, inireklamo ng paglustay ng milyon-milyong pondo ng mga eskolar. Ginamit di umano ang live streaming bilang front sa money laundering. Ito pala ang grand finale na ipinagmamalaki ni Adrian. Ginamit nila ang mga dokumentong ipinapirma niya sa akin ng palihim upang ibunton sa akin ang lahat ng kasalanan. Ginawa nila akong magnanakaw sa paningin ng publiko, bukod pa sa pagiging isang immoral na ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Magaling ka talaga, Adrian. Pero hindi mo alam na kapag itinulak mo ang isang ina sa bangin, hindi siya mahuhulog. Matututo siyang lumipad. Huminga ako ng malalim, inayos ang anggulo ng kamera at pinindot ang button. Sa mga unang segundo, 10 lang ang viewers. Naging 100, naging 1,000. Ang mga comments ay mabilis na dumag sa puno ng panghuhusga, galit at pambabastos. Hinayaan ko muna silang magsalita. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng galit na itinanim ng pamilya De Vera sa kanilang mga isipan. Saka ko, danadahang inalis ang itim na maskara at sombrero na palagi kong suot tuwing nagiging si Ate Lira. Iniharap ko ang aking mukha sa liwanag, walang kolorete, walang pagtatago. Ang mga bakas ng pagod at pag-iyak ay malinaw na nakaguhit sa aking mga mata. Magandang gabi. Simula ko ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin na hindi kayang tibagin. Ako si Ate Lira, at ako rin si Alice sa merkado, ang babaeng pilit nilang binabaon sa ingay na kasinungalingan. Alam nyo, sa mundo ng broadcasting kapag may static o ingay hindi, ibig sabihin ay sira ang radyo. Minsan may pilit lang sumasapaw sa tamang frequency para hindi na niya marinig ang totoo. Tumahimik ang comment section sa loob ng ilang sandali. Ang bilang ng nanonood ay umakyat sa 50,000. Narito ako ngayon hindi para magmakaawa, kundi para ipakita sa inyo ang mukha ng isang inang inagawa ng lahat. Patuloy ko habang itinataas ang isang bagay na pilit kong iniligtas mula sa ulan, ang sirang hearing aid ni Sofia. Ito ang hearing aid ng anak kong si Sofia. Sa mata ng pamilya, De Vera isa itong depekto na nakakasira sa perpekto nilang imahe. Alam niyo ba kung bakit ako nag-livestream tuwing gabi? Bakit ako nagtago sa dilim para kumanta at makipag-usap sa inyo? Dahil ang asawa ko, ang lalaking pinangakuan ako ng buong buhay niya sa harap ng altar, ay sinadyang sirain at putulin ng wire ng aparatong ito. Gusto niya akong mawalan ng pera para mabaon ako sa utang na loob, para sumunod ako sa bawat galaw na gusto na. Binasag ng emosyon ang pader ng pagpipigil sa puso ko at isang luha ang tumulo mula sa aking mata. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Wala akong karapatang magmukhang mahina. Tungkol naman sa videong ipinakalat ng De Vera Academy, kinuha ko ang flash drive na ibinigay ni Mara at isinaksak iyon sa laptop. In-screen share ko ang raw audio file na nakuha namin mula sa cloud backup. Makinig kayo ng mabuti sa orihinal na audio. Ang bawat salita, ang bawat frequency ng boses ko sa videong yon ay kinuha mula sa iba't ibang streams at pinagtagpi-tagpi. Ini-play ko ang audio. Sabay ang pagpapakita sa screen ng technical waveform na nagpapatunay na edited ang pinalabas ni Clarice. Nakita ko ang pagbabago ng ihip ng hangin sa mga comments. Ang mga taong kanina ay nagmumura sa akin na yon ay nagtatanong, naguguluhan. Pero hindi pa ako tapos. May isang bagay pa akong inilabas. Isang drawing book na palihim na ipinadala sa akin kaninang hapon ng isang mabuting guro mula sa therapy center ni Sofia. Binuklat ko ito sa harap ng camera. Ang mga pahina ay puno ng makukulay na guhit ng isang batang inosente. Ngunit ang mga tao sa drawing ay nagdulot ng saksak sa aking dibdib.
Ito ang iginuhit ng anak ko. Isang masayang pamilya. Narito si Daddy Adrian, narito si Sofia, at narito si Tita Clarice. Hinaplos ko ang pangalan na malinaw na isinulat ng aking anak sa itaas ng isang babaeng may hawak sa kamay niya at ni Adrian. 4 na taon. 4 na taon na palang may ibang ina ang anak ko tuwing umaalis ako para mag-asikaso ng mga charity events ni Doña Beatriz. Ang iskandalong ito ay hindi tungkol sa paglustay ng pondo. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking pagkatao para mapagtakpan nila ang matagal na nilang pagtataksil at pagnanakaw sa sarili nilang eskwelahan. Ang bilang ng viewers ay umabot sa 250,000. Ang buong Pilipinas ay nakikinig. Ang boses na pilit nilang sinikil ay umalingaw-ngaw sa buong bansa, nagbabagsak sa pader ng hiya na ipinagmamalaki ng mga De Vera. Adrian, Doña Beatriz, alam kong nanonood kayo ngayon. Tinitigan ko ang lens ng camera na tila nakatingin ako ng direkta sa kanilang mga mata. Kinuha niyo ang anak ko. Kinuha niyo ang pangalan ko, pero hindi niyo kaya nakawin ang katotohanan. Makikita tayo sa korte at sisiguraduhin kong ang lahat ng pera ng mga bata na ibinusa ninyo ay inyong isusuka. Pinatay ko ang live stream. Ang katahimikan ay bumalot muli sa kwarto. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga binti kaya napaupo ako sa upuan. Naramdaman ko ang mainit na yakap ni Mara mula sa likuran. Nagawa mo, Alessa? Buong bansa ang nakakita. Sira na ang PR ng mga De Vera. Bulong ni Mara. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na kalabog mula sa pintuan ng apartment ang bumasag sa katahimikan. Hindi yon basta kumatok. Ito ay isang taong desperado. Nagkatinginan kami ni Mara. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at sumilip sa maliit na butas. Nanlaki ang kanyang mga mata at lumingon sa akin. Sino yan? Pabulong kong tanong. Bumukas ang pinto. At doon nakatayo sa harap ng murang kahoy na pintuan sa gitna ng isang eskinita sa Quezon City na dati ay hindi niya kailanman tatapakan ay si Doña Beatriz. Wala ang kanyang mga gwardya. Ang kanyang mamahaling buhok ay medyo magulo at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang dating nag-uumapaw na kapangyarihan sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding takot. Alessa? Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Kailangan nating mag-usap. Mangyayari ang lahat ng gusto mo, wag mo lang ituloy ang investigasyon sa pera. Tumayo ako ng tuwid. Ang babaeng lumuhod sa kanila kahapon ay namatay na. Ang nakatayo mayon ay isang inang handang sunugin ang kanilang imperyo. Huminga ng malalim si Doña Beatriz habang pilit na ibinubukas ang kanyang mamahaling folding fan kahit na ang totoo ay hindi naman mainit sa loob ng apartment. Nakita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng mansa sa pader at ang maliit na espasyo kung saan kami naroroon. Pero sa kabila ng kanyang pag-iinarte, nandoon ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ibigay niyo ang kailangan niya, Mara. Isang basong tubig, sa gripo lang. Sabi ko nang may halong pang-uuyam. Hindi ko siya pinaupo. Nanatili kaming nakatayo, tila 2 sundalo sa gitna ng digmaan. Alessa, stop this madness. Alam mo kung ano ang itinataya mo rito? Ang pangalan ng eskwelahan ang scholarship ng libu-libong bata. Sisirain mo ba ang lahat dahil lang sa galit mo kay Adrian? Sumula ni Doña Beatriz. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang otoridad, ang kanyang boses na parang isang reyna. Hindi ko sinisirang eskwelahan, Doña Beatriz. Kayo ang sumira nito noong hinayaan niyo ang anak niyo na magnakaw sa pondo ng mga bata para ipakain sa kabit niya. Sagot ko. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkatapat na ang aming mga mukha. Bakit kayo narito? Takot ba kayong mawala ng donasyon? O takot kayong malamang ang Saint of Manila ay nagpabulag sa kasalanan ng anak niya? Biglang gumagsak ang balikat ng matanda. Nawala ang pagiging matigas ng kanyang muka. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang Beatriz na hindi ko kilala, isang babaeng takot na mabalik sa kung saan siya nagsimula. You don't understand, Alessa. Adrian and Clarice, they were together long before you came into the picture. Bulong niya. Nanlamig ako. Alam ko ang tungkol sa affair, pero ang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya ay ibang klaseng sakit. Long before big niyo bang sabihin, bago pa tayo ikasal? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Tumango siya.
Clarice was the one he loved, but her family, they were involved in a massive financial scam in Davao. It ruined their name. My husband Adrian's father would never allow a yulo to enter our family. It would stain our reputation as an educational institution. Natawa ako ng mapait. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Kaya ako ang pinili nyo dahil ako ang clean slate. Dahil galing ako sa simpleng pamilya at madali akong diktahan. You were the perfect mask, Alisa, pag-amin niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. I encouraged Adrian to marry you because of your pristine image. You were quiet, hardworking, and devoted. You were the face our stakeholders wanted to see. I treated you like a daughter not because I loved you, but because you were a valuable asset to the De Vera name. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang 7 taon ng aking buhay, ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagsilbihan ko, sila ang bawat pagkakataong tiniis ko ang kanilang pangungutya, ay bahagi lang pala ng isang malaking business strategy. At si Sofia, ginamit niyo rin ba siya? Nanginginig ang aking boses sa galit. No, Sofia is a De Vera. She is my blood. Sigaw niya. Pero pagkatapos ay umiwas siya ng tingin. But I knew Clarice never left. Hinayaan ko sila basta't nananatili ang katahimikan. I thought I could control it, pero hindi ko alam na ninanakawan na rin pala ako ni Adrian. He and Clarice are planning to take Sofia and leave for Singapore. They want to start a new life, using the school's money and even my own personal savings. Adrian betrayed me too, Alyssa. Ito ang twist banle na hindi ko inaasahan. Ang pamilyang De Vera ay hindi lang nakakagulo. Sila ay naglalalamunan na para mga gutom na buwaya. Kahit ang sariling ina ay biktima na rin ng kasakiman ni Adrian. Kaya kayo narito, dahil kailangan niyo ako para mapatigil si Adrian. Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Please, Alyssa, I will give you custody of Sofia. I will sign any document you want. Just stop the investigation on the funds. Kapag nalaman ng audit board ang kabuuan ng ninakaw ni Adrian, babagsak ang eskwelahan, mawawala ang lahat ng pinag-irapan ko. I don't want to die a pauper, Alyssa. Huwag mo akong hayaang maging pulubi. Pagmamakaawa ni Doña Beatriz, hawak-hawak ang aking mga kamay. Tinitigan ko siya. Ito ang babaeng sumampal sa akin sa harap ng lahat. Ito ang babaeng tinawag akong immoral. At ngayon nakaluhod siya sa harap ko hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil natatakot siyang mawalan ng pera. You're not sorry for what you did to me, are you? Tanong ko. Hindi siya nakasagot. Patuloy lang ang pag-iyak niya. Gusto niyo ng deal? Sabi ko, dahan-dahang binibitawan ang kanyang mga kamay. Hahanapin ko si Sofia. Kukunin ko ang anak ko at tungkol sa inyo? Bahala na ang batas. I am not your mask anymore, Doña Beatriz. I am the mirror that will show the world how ugly you truly are. Alyssa, kapag ginawa mo yan, sisirain mo rin ang kinabukasan ni Sofia. Sigaw niya habang inilalabas ako ng apartment ni Mara. Ang kinabukasan ni Sofia ay hindi nakasalalay sa perang inakaw niyo. Huling sabi ko bago ko isara ang pinto sa harap niya. Pagkasara ng pinto, napasandal ako sa kahoy. Humihingal ako. Naramdaman ko ang kamay ni Mara sa balikat ko. Anong gagawin natin na yun, Alyssa? It's a gold mine. We have her confession. Sabi ni Mara. Hindi pa sapat yun, Mara. Adrian is still one step ahead. Kailangan nating mahanap kung nasaan si Sofia bago nila ito mailabas ng bansa. Sabi ko. Biglang nag-vibrate ang tablet ko. Isang audio alert mula sa baby monitor. Pero sa pagkakataong ito, hindi boses ni Adrian o Clarice ang narinig ko. Ito ay boses ni Sofia. Pabulong. Tila nagtatago sa loob ng isang cabinet o ilalim ng kama. Mama! Mama, help me! May mga malalaking maleta rito. Sabi ni Daddy aalis na kami. Mama, ayoko kay Tita Clarice. She's hurting my ears. Mama, please come. Kasabay ng boses ni Sofia ay ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa background at ang galit na boses ni Clarice na sumisigaw ng, "Nasaan kang bata ka? Lumabas ka riyan!" Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang boses ng anak ko, ang boses na pilit kong pinoprotektahan ay puno na ng takot. Ang bawat hikbi ni Sofia sa kabilang linya ay parang mga piraso ng bubog na bumabaon sa aking puso.
Hindi ko na inisip ang panganib. Hindi ko na inisip kung may pera ako o wala. Ang tanging alam ko lang, kailangan makalabas ng anak ko sa bahay na iyon bago pa mahuli ang lahat. Mara, kailangan nating pumunta sa mansyon. Na yun din. Sigaw ko habang mabilis na isinusuot ang aking jacket. Alis sa delikado siguradong may mga bodyguard doon. At baka tumawag sila ng pulis at palabasin na ikaw ang nanggugulo. Babala ni Mara, pero alam kong hindi niya rin ako matitiis. Kinuha na niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hayaan mo silang tumawag ng pulis. Mas gusto ko yon para makita nila ang ginagawa nila sa anak ko. Sagot ko. Habang binabaybay namin ang madidilim na kalsada ng Quezon City patungo sa Forbes Park, hindi ako tumitigil sa pagdarasal. Panginoon, kahit ako na lang ang saktan nila, wag lang ang anak ko, wag lang si Sofia. Pagdating namin sa gate ng subdivision, hinarang kami. Pero dahil kilala pa rin ang sasakyan ni Mara na madalas kong gamit noon at sa tindi ng aura ko, hinayaan kaming makapasok. Huminto kami sa tapat ng malaking mansyon ng mga De Vera. Tahimik ang paligid pero ang bawat bintana ay tila mga matang nagmamasid. Dito ka lang, Mara. Iwanan mo nakabukas ang makina. Kapag hindi ako nakalabas sa loob ng 10 minuto kasama si Sofia, tumawag ka na sa media at sa pulis. Utos ko. Mag-iingat ka, Alessa. Bulong ni Mara. Dumaan ako sa gilid ng mansyon sa may pintuan ng mga katulong. Alam kong doon ang tanging paraan para makapasok nang hindi napapansin ng mga main security sa harap. Pagbukas ko ng pinto, bumumad sa akin si Yaya Lusing, ang matandang yaya na nag-alaga sa akin simula nang ikasal ako. Ma'am Alessa, Diyos ko, bakit kayo nandito? Mapapahamak kayo. Gulat na bulong ni Yaya Lusing, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Yaya, nasaan si Sofia? Narinig ko siya, Yaya. Sinasaktan siya ni Clarice? Hawak ko sa mga balikat ni Yaya Lusing. Nasa itaas po sa nursery, kinuha ni Sir Adrian ang hearing aid ng bata para hindi ito makarinig at hindi makasagot kapag kinausap ng mga tauhan ng airport mamaya. Umiiyak ang bata, Ma'am. Hindi ko sila mapigilan. Naiiyak na sabi ni Yaya Lusing. Ang galit na naramdaman ko ay umabot na sa punto na wala na akong takot. Umakyat ako sa hagdanan ng mga katulong patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ko ay puno ng put. Nang makarating ako sa tapat ng nursery, narinig ko ang malakas na boses ni Clarice. Tumigil ka na sa pag-iyak, Sofia. Magiging bago mo na akong mami, di ba? Mas mabuti ako kaysa sa nanay mong live streamer. Piniti ko ang pintuan at pumasok ako ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko si Sofia na nakasulok sa kama, nakatakip ang mga kamay sa kanyang tenga, habang si Clarice ay pilit na isinisiksik ang mga damit sa isang maleta. Bitawan mo ang anak ko, Clarice! Sigaw ko. Napalingon si Clarice, ang kanyang muka ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay isang mapanuyang ngiti. Look who's here! Ang bida ng social media. How did you get in, Alessa Magnan? Naho ka na rin ba ngayon? Mama? Sigaw ni Sofia. Kahit hindi niya ako naririnig ng maayos, naramdaman niya ang presensya ko. Tumakbo siya sa akin at yumakap ng mahigpit sa aking binti. Ramdam ko ang pang-ininig na kanyang maliit na katawan. I'm here, baby. Mama is here. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin ako ng matalim kay Clarice. Nasaan ang hearing aid niya? Ibigay mo sa akin na yun din. At bakit ko ibibigay? We're leaving, Alessa. Kasama namin si Sofia sa Singapore. May legal custody na si Adrian, remember? You're just a stranger now, sabi ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Legal custody na nakuha niya sa pamamagitan ng pandarayyo at peking ebidensya. Hindi pa tapos ang laban, Clarice. Alam ko ang tungkol sa scholarship funds. Alam ko ang pagnanakaw niyo ni Adrian, sabi ko nang may kasiguraduhan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clarice. Ang takot ay sandaling kumislap sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng galit. Wala kang mapapatunayan, Alessa. You're just a desperate woman trying to save her reputation. Itinulak ako ni Clarice, pilit na inaagaw si Sofia sa akin. Nagkaroon ng bununutan. Sa gitna ng gulo, nahulog ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa ng kanyang robe. Bumukas ito at gumulong sa sahig ang hearing aid ni Sofia. Mabilis ko itong kinuha, pero bago ko pa maikabit sa anak ko, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo dun si Adrian. Hawak niya ang kanyang passport at isang envelope na puno ng cash. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ako. Alessa,
I told you not to come back. Boses niya na parang galing sa hukay. Adrian, hindi mo itatakas ang anak ko. Hindi mo siya gagamitin para pagtakpan ng mga nakaw niyo. Sabi ko habang pilit na itinatayo si Sofia sa likod ko. Huminga ng malalim si Adrian at dahan-dahang lumapit. You think you're so smart because of that live stream, Alyssa. This is my house. These are my rules. Guards! Pumasok ang dalawang malalaking lalaki. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Sinubong kong kumawala pero masyado silang malakas. Dito ka lang, Alyssa. Panoorin mo kung paano ko ilalayo ang anak mo at wala kang magagawa. Sabi ni Adrian habang kinuha si Sofia mula sa aking likuran. Mama, mama. Ang huling sigaw ni Sofia na narinig ko bago tinakpan ng isa sa mga guards ang aking bibig. Pero sa gitna ng desperasyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking jacket. Hindi ang burner phone, kundi ang isa pang device na inilagay ni Mara sa bulsa ko bago ako bumaba ng sasakyan. Isang panic button na direktang magti-trigger ng alarm sa labas ng subdivision at magsisend ng live location sa mga news desk na nakaabang. Pinindot ko ito ng madiin. Ang katahimikan ng gabi sa Forbes Park ay biglang binuwag ng malakas na tunog ng mga sirena na papalapit. Hindi lang ito pulis. Ito ang ingay ng katotohanang hindi na nila kayang itago. Tumingin ako kay Adrian at kahit may takib ang bibig ko, ang aking mga mata ay nagsasabing, "Hindi mo pa ako kilala, Adrian. Ang bagyong sinimulan nyo ay ngayon palang tatama sa inyo." Ang tunog ng mga sirena sa labas ay tila isang koro ng hustisya na bumabasag sa kapalaluan ng Forbes Park. Sa loob ng nursery ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Adrian, isang takot na hindi ko kailanman nakita nung kami ay magkasama pa. Ang lalaking akala mo ay Diyos kung mag-utos ngayon ay mukhang isang daga na naghahanap ng lungga. Pitawan niyo ako, sigaw ko sa mga guards. Dahil sa gulat sa ingay sa labas, lumuwag ang hawak nila sa akin. Agad akong lumapit kay Adrian at hinila si Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi ko hinaya ang makuha niya ang anak ko. Niyakap ko si Sofia ng kasing higpit ng aking buhay. Adrian, ano ito? Bakit may mga pulis sa labas? Histerikong sigaw ni Clarice. Ang kanyang mamahaling robe ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Tumahimik ka, Clarice, kunin mo ang mga maleta, dadaan tayo sa basement. Utos ni Adrian. Pero bago pa sila makakilos ang pinto ng nursery, ay bumukas ng malakas. Hindi lang mga pulis ang pumasok. Kasunod nila ay ang mga kamera ng iba't ibang news networks at sa gitna ng lahat ay si Mara, na hawak ang kanyang tablet, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang bawat sulok ng kwarto ay naliwanagan ng mga flashes ng kamera. Ang maruming sikreto ng mga De Vera ay hindi na lang usap-usapan sa social media ngayon. Ito ay live na napapanood ng buong bansa. Sir Adrian De Vera, we have a warrant to search this premises related to the financial fraud charges filed by the Board of Trustees and a temporary protection order for Sofia De Vera. Sabi ng isang opisyal ng pulisya. Warrant financial fraud. Isang malaking pagkakamali ito ang asawa ko. Ang magnanakaw. Hindi ako... Turo ni Adrian sa akin, pilit pa rin ginagamit ang kanyang lumang script. Siya ang ate Lira na ginagamit ang livestream para mag-money launder. I have the papers. Lumapit si Mara at itinaas ang kanyang tablet sa harap ng mga kamera. Ang mga papers na sinasabi mo, Adrian, ay bunga ng pandaraya. At ang mga livestream na sinasabi mo, hawak na namin ang IP logs na nagpatantunay na ang lahat ng malalaswang uploads ay galing sa opisina ni Clarice Yulo. Narinig ko ang bulungan ng mga reporter. Ang frequency ng paligid ay napuno ng tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. Tama na, Adrian. Pumasok si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay parang isang rebulto ng pait at pagsisisi. Hindi na siya ang reynang nakilala ko. Siya ay mukhang isang matandang babaeng pagod na sa sarili niyang mga kasinungalingan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Mama, anong ginagawa mo rito? Paalisin mo sila? Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa lang ito ni Alyssa? Pagmamakaawa ni Adrian. Hindi ko na kayang protektahan ka, anak. Pati ako, pati ang sarili mong ina ninakawan mo. Sabi ni Doña Beatriz sa boses na halos pabulong na lang. Nahanap na ng board ang mga accounts sa Singapore. Alam na nilang lahat.
Napaupo si Clarice sa sahig. Ang pangarap niyang maging bagong Mrs. De Vera ay naglaho na parang bula. Adrian, sabi mo magiging maayos ang lahat? Sabi mo safe tayo? Shut up, Clarice Ingal ni Adrian. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng put. Akala mo ba panalo ka na, Alessa? You're nothing without my name. You're just a voice in the dark. Mali ka, Adrian. Sabi ko, habang dahan-dahang ikinakabit ang hearing aid sa tenga ni Sofia. Nang maramdaman kong gumana ito at nakita ko ang pagliwanag ng mukha ng anak ko, hinarap ko ang asawa ko. On boses ko sa dilim ang nagdala ng liwanag sa lahat ng dumi mo. At ang pangalan mo simula ngayong gabi, ang pangalang De Vera ay hindi na simbolo ng edukasyon at moralidad, kundi simbolo ng pagnanakaw at kataksilan. Mama! I can hear you now, pulong ni Sofia. Ang kanyang maliit na boses ay tila isang himala sa gitna ng gulo. Napaiyak ako habang hinahalikan ang kanyang noo. Yes, baby. Mama is here, and we're going home. Sinubukan ni Adrian na lumapit marahil ay para saktan ako o bawiin si Sofia, pero mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ipinid ang mga posas sa kanyang mga kamay, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para sa akin. Sir, sumama na po kayo ng mahinahon, sabi ng pulis. Abang inilalabas si Adrian at Clarice sa mansyon, dumaan sila sa harap ko. Ang bawat hakbang nila ay tila pagguho ng 7 taon kong pagdurusa. Tumingin ako kay Doña Beatriz na nanatiling nakatayo sa gitna ng nursery. Alessa, tawag niya sa akin. Huwag niya yon, Doña Beatriz, puto ko sa kanya. Huwag niyo akong hilingan ng patawad sa harap ng mga kamera para lang isalba ang imahe niyo. Ang kapatawaran ay pinaghihirapan, hindi hinihingi sa gitna ng iskandalo. Naglakad ako palabas ng mansyon pasampasan si Sofia. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ang mga flashes ng kamera na dati ay nagpapahiya sa aking ngayon ay nagsisilbing liwanag sa aking paglaya. Sumakay kami sa sasakyan ni Mara. Habang papalayo kami sa mansyon ng mga De Vera, nakita ko sa side mirror ang malaking gate na dahan-dahang nagsasara. Ang paraiso na akala ko ay tahanan ko ay isa palang magarang kulungan na sa wakas ay nabuksan na. Nagawa natin, Alissa, sabi ni Mara habang nagmamaneho. Hindi pa, Mara. Marami pa tayong kailangang ayusin. Ang mga batang ninakawan nila ang pangalan kong kailangang linisin sa korte. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon makakatulog ako ng mahimbing kasama ang anak ko. Sagot ko. Tumingin ako kay Sofia na mahimbing ning natutulog sa aking tabi. Ang bawat hinga niya ay isang paalala na ang boses ng isang ina ay ang pinakamalakas na decibel sa mundo. Hindi ito kayang takpan ng kahit anong ingay at hindi ito kayang patain ng kahit anong kasinungalingan. Pero sa kabila ng aking tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang huling tingin ni Clarice bago siya isakay sa presinto, isang tingin na tila may huling alas pa siyang itinatago. Ang sikat ng araw sa bintana ng apartment ni Mara ay hindi na kasing bangis ng ilaw ng mga kamera kagabi. Sa unang pagkakataon, nagising ako na ang yakap ko ay hindi unan, kundi ang mainit at malambit na katawan ni Sofia. Ang bawat mahinang hilik niya ay parang isang kanta ng tagumpay. Pero sa kabila ng panandaliang kapayapaan, alam ko na ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang mga sugat ng 7 taon ay hindi naghihilom sa loob ng isang gabi. Mama, gutom na ako, bulong ni Sofia habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Suot na niya ang kanyang bagong hearing aid at ang makita siyang tumutugon sa boses ko nang walang hirap ay sapat na para bigyan ako ng lakas na harapin ang kahit anong bagyo. Anong gusto ng aking prinsesa? Magluluto si Mama na paborito mong pancake? Sabi ko habang hinahalikan ang kanyang no. Habang nagluluto ako sa maliit na kusina ni Mara, binuksan ko ang radyo. Ang balita ay wala ng ibang laman, kundi ang pagbagsak ng mga De Vera. Sabi ng reporter, si Adrian at Clarice ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustudya ng mga pulis habang ang stock ng De Vera Academy ay bumagsak sa pinakamababang level sa kasaysayan nito. Alessa, kailangan nating pumunta sa presinto ngayon, bungad ni Mara habang nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Tumawag ang lawyer natin, may gustong sabihin si Clarice. At ang sabi ni Ate Ramos, kailangan mong marinig ito. Bakit hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nakuha natin? Tanong ko.
Sabi ni Clarice, hindi siya magpapakulong ng mag-isa. Ilalaglag niya si Adrian pero may kondisyon siya. Gusto kanya makausap ng personal. Paliwanag ni Mara. Dinala ko si Sofia sa daycare ng isang malapit na kaibigan at tumuloy kami ni Mara sa presinto. Ang paligid ay puno pa rin ng mga reporters, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako yumuyuko. Naglakad ako ng may taas ang bawat hakbang ay puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang itago. Sa loob ng interrogation room nakita ko si Clarice. Wala na ang kanyang ganda at poise. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay. Nang makita niya ako, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You look good, Alyssa. Mas bagay sa'yo ang pagiging bida kaysa sa pagiging martyr," bungad niya. "Wala akong panahon para sa mga laro mo, Clarice. Anong gusto mo?" Malamig kong tanong. Huminga ng malalim si Clarice at inilapit ang kanyang muka sa akin kahit na may harang na salamin sa pagitan namin. "Akala mo ba ikaw lang ang biktima rito? Akala mo ba si Adrian ay mahal ka o mahal ako, Mali? Tayo pareho, Alyssa?" "Ano ibig mong sabihin?" "May insurance policy si Adrian na hindi mo alam. Nung nagsimula kaming maglipat ng pera, hindi lang sa Singapore niya inilagay ang pondo," bulong ni Clarice. "May isang account na nakapangalan kay Sofia. Isang trust fund na ang signatory ay ikaw." Nanlamig ang buong pagkatao ko. "Ano? Kailanman? Ay hindi ako nagbukas ng ganong account." "Iyon ang silbi ng mga dokumentong pinapirmahan niya sa'yo noong gabi, Alyssa. He forged your application for a trust fund. Lahat ng nakaw na pera mula sa scholarship ng mga bata ay dumaan sa account na yan bago inilipat sa labas ng bansa. Kung babasahin ng mga auditor ang paper trail, ikaw ang lalabas na mastermind. Ikaw ang gumamit sa pangalan ng sarili mo anak para itago ang ninakaw na pera." Paliwanag ni Clarice. Nagsimula siyang tumawa, isang tawang puno ng desperasyon. "He was planning to frame you all along. Kahit kami ang mahuli, ikaw ang babagsak ng pinakamabigat dahil ikaw ang mother na nagnakaw sa kinabukasan ng ibang bata para sa sarili mong anak." Napahawak ako sa mesa. Ang bawat salita ni Clarice ay parang isang lason na kumakalat sa aking isipan. Adrian, ang lalaking minahal ko, ang lalaking ama ng anak ko, ay handang ipasok ako sa kulungan at sirain ang buhay ko para lang makatakas siya. "Pero bakit mo ito sinasabi sa akin?" tanong ko. "Dahil nalaman ko kagabi bago tayo mahuli. May ticket si Adrian pa Singapore, pero isa lang, para sa kanya lang." Sabi ni Clarice at sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na luha sa kanyang mga mata. "He was going to leave me too, Alyssa. He was going to let me take the fall with you while he starts a new life with the money he successfully laundered. Hindi ako papayag na siya lang ang masaya habang nabubulok tayo rito." Kinuha ni Clarice ang isang maliit na kapirasong papel mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa salamin. Isang account number at isang password. Yan ang access sa secret server ni Adrian. Nandun ang mga emails niya kung paano kanya pinlano na i-frame. Nandun ang mga original files ng livestream. Use it, Alyssa, not for me, but to make sure that monster never sees the light of day again. Sabi ni Clarice bago siya tumayo at hinayaan ang mga guards na ibalik siya sa selda. Lumabas ako ng interrogation room na tila lumulutang. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. "Mara, narinig mo yun?" tanong ko. "Yes, masyadong tuso si Adrian. He didn't just want to replace you. He wanted to destroy you so completely that you could never fight back." Sagot ni Mara habang mabilis na tinatype ang account number sa kanyang laptop. Hindi niya alam. Ang boses na sinubukan niyang patayin ay ang boses na maglalagay sa kanya sa likod ng reha sa bambuhay. Sabi ko. Habang naglalakad kami palabas ng presinto, nakita ko si Doña Beatriz na pababa ng kanyang sasakyan. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Nang magtama ang aming mga mata, lumapit siya sa akin. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya naguutos. "Alyssa, Adrian wants to see you. He's asking for a settlement. He will give you everything. Just drop the case of framing you." Sabi ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Tiningnan ko ang aking biyenan. Ang babaeng naging simbolo ng takot sa buhay ko. "Sabihin niyo sa anak niyo, Doña Beatriz,
Ang tanging settlement na tatanggapin ko ay ang makita siyang nakasuot ng orange na damit sa loob ng mahabang panahon. At tungkol sa inyo, ipanalangin niyo na lang na hindi kayo madamay sa mga server na bubuksan naming na yon. Malamig kong sabi bago ko siya nilagpasan. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang wallpaper ng phone ko ang picture namin ni Sofia na tumatawa. Sa laban na ito, hindi lang ako ang ipinagtatanggol ko. Ipinagtatanggol ko ang pangalan ng anak ko na sinubukan nilang dungisan. Mara, iyon mo ang live stream, utos ko, na yun na dito sa loob ng sasakyan. Oo. Sabihin mo sa kanila, ang ate Lira nila ay may huling kwentong ibabahagi. Ang kwento ng isang lalaking nagnakaw sa mga bata at nagnakaw sa sarili niyang pamilya. It's time for the final broadcast. Ang frequency ng katotohanan ay malapit na sa peak nito. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakapag-off ng switch. Nandito ako sa loob ng maliit na booth ng lumang radio station kung saan ako nagsimula bilang sound editor 10 taon na ang nakalilipas. Pinayagan ako ng dati kong boss na gamitin ang studio para sa huling pagkakataon. May kung anong poetic justice sa pakiramdam na ang lugar kung saan ko natutunang kontrolin ang tunog ay siya ring lugar kung saan ko tuluyang wawakasan ang ingay ng kasinungalingan ni Adrian. Ready ka na, Alyssa? This is it. No turning back, sabi ni Mara habang inaayos ang huling level ng audio. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba pero nandoon ang tiwala. Handa na ako, Mara, para kay Sofia at para sa lahat ng mga batang ninakawan nila, sagot ko. Huminga ako ng nagmalalim. Inayos ko ang aking headphones, ang device na nagsilbing tanging kaibigan ko sa loob ng 7 taon ng kalungkutan. Pinindot ni Mara ang button at ang on-air sign ay nagliwanag ng kulay pula. Good evening, Philippines! This is Alyssa Mercado. Simula ko. Ang boses ko ay hindi na ang mahinihin at matatakuting Ate Lira. Ito ay boses ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na may dalisay na puso. Ngayong gabi hindi ako kakanta. Hindi ako magbibigay ng advice sa pag-ibig. Ngayong gabi, ilalabas ko ang huling piraso ng puzzle na pilit itinatago ng pamilya De Vera. Agad na umakyat ang viewers sa mahigit 1,000,000. Ang buong Dorbansa ay tila huminto para makinig. Alam niyo ba kung bakit hanggang ngayon ay pilit akong sinisiraan ni Adrian De Vera? Hindi lang ito dahil sa live stream. Hindi lang ito dahil sa selos. Sabi ko habang binubuksan ang server na ibinigay ni Clarice. Ginawa niya akong proteksyon. Inilagay niya ang lahat ng ninakaw niyang pera sa isang trust fund na nakapangalan sa anak kong si Sofia. At ginaya niya ang aking pirma para lumabas na ako ang utak ng lahat. Ipinakita ko sa screen ang mga scan ng mga dokumento. Gamit ang technical skills ko sa sound editing, ini-olvency ko ang boses ni Adrian mula sa isang recording kung saan binabasa niya ang mga terms ng trust fund habang kausap ang kanyang offshore bank manager. Naririnig niyo ba ang boses na ito? Tanong ko sa aking mga tagapakinig. Ito ang boses ng isang lalaking handang ipakulong ang kanyang asawa at gamitin ang kinabukasan ng kanyang anak para lang sa sarili niyang luho. Ito ang boses ng De Vera Academy. Sinundan ko ito ng paglalabas ng mga emails. Nakasulat doon ang bawat detalye ng planong pagtakas ni Adrian. Ang bawat piso na kinuha mula sa scholarship ng mga bata, ang bawat sentimong ibinusa nila ni Clarice. Nakita ko sa mga comments ang matinding galit ng publiko. Ang mga magulang na nagbayad ng matrikula, ang mga guro na hindi nakatanggap ng tamang bonus, lahat sila ay nag-uumapaw sa pot. Biglang bumukas ang pinto ng studio. Pumasok ang 2 lalaking nakasuit, ang mga abogado ni Adrian. Stop this broadcast immediately. This is libelous and unauthorized, sigaw ng isa sa kanila. Tumingin ako sa camera at numiti ng tipid. Narinig niyo yan? Sila ang mga taong binabayaran ng perang ninakaw sa inyo para patahimikin ako. Pero hindi niyo na ako mapapatigig. Attorney, you're on national television. Mahinang, sabi ni Mara habang itinuturo ang camera. Ang mga abogado ay agad na napahinto at nagtakip na mukha. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Adrian, alam kong naririnig mo ako mula sa iyong selda. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay ikaw ang pinakamatalino dahil nakontrol mo ang lahat ng tunog sa paligid mo. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang katotohanan ay may sariling frequency.
Kahit anong lakas ng ingay mo, hinding-hindi mo ito malulunod. Huminga ako ng malalim, ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa, pero ang aking boses ay nanatiling matatag. Sa lahat ng mga nanonood, lalo na sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso at pagmamanipula sa loob ng kanilang sariling tahanan, huwag kayong matakot. Ang boses niyo ay inyong sandata. Huwag niyo itong hayaang nakawi ng sinuman. Ako si Alisa Mercado, isang ina, isang editor at isang biktima na tumayo para lumaban. At dito nagtatapos ang broadcasting ng mga devera. Pinatay ko ang mic. Nanatili ang pulang ilaw ng on-air sa loob ng ilang segundo bago ito tuluyang nawala. Napasandal ako sa upuan, ng lahat ng pagod ng nakaraang mga linggo ay biglang bumuhos sa akin. Umiyak ako hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Maya-maya ay tumawag ang aming legal team. Alisa, it's done. Dahil sa livestream mo, ang Central Bank at ang AMLC ay naglabas na ng freeze order sa lahat ng accounts ni Adrian, pati ang trust fund ni Sofia ay secured na. At dahil sa confession ni Clarice at ang mga emails na inilabas mo, wala nang kawala si Adrian. The charges of forgery and plunder are being finalized. He's going to jail for a very long time. Nayakap ko si Mara ng mahigpit. Salamat, Mara. Salamat sa lahat. Paglabas namin ng radio station, bumungad sa amin ang sikat ng araw. Isang bagong umaga. Wala na ang mga reporter na naghahanap ng iskandalo. Ang naroon ay mga taong kumakaway at nagpapakita ng suporta. Dinala ko ni Mara sa daycare kung saan ko iniwan si Sofia. Pagkakita sa akin ng anak ko, tumakbo siya at yumakap sa aking binti. "Mama, I saw you on TV. You were brave," sabi niya nang may malawak na ngiti. "Gawin mo ang lahat para sa'yo, baby. Lahat para sa'yo." Bulong ko habang binubuhat ko siya. Tumingin ako sa langit. Wala na ang mga anino ng mansyon. Wala na ang takot sa boses ni Doña Beatriz. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tawa ni Sofia at ang tibok ng sarili kong puso na sa wakas ay malaya na. Ang kwento ni Ate Lira ay tapos na. Pero ang kwento ni Alisa Mercado ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento kung saan ang boses ay hindi na itinatago at ang katotohanan ay hindi na kailanman muling tatahimik. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot para kay Alisa. Ang boses na dati ay pilit na itinago sa dilim ngayon ay naging himig na kanyang kalayaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng halong kaba, kundi puno na ng pag-asa para sa kinabukasan nila ni Sofia. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Alisa. Alam nyo, habang isinusulat ko ang bahaging iyon, kung saan narinig ni Alisa ang pabulong na boses ni Sofia sa baby monitor, iyong paghingi ng tulong ng isang batang walang kalaban-laban, hindi ko mapigilang mapaluha. Ramdam ko ang hapdi sa dibdib ng isang ina na handang itaya ang lahat, pati na ang sariling danggal para lang sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid na madalas ay pinatatahimik ng pera at kapangyarihan. Ang buhay natin ay parang frequency ng radyo. Minsan napapaligiran tayo ng sobrang ingay at static, ang mga panghuhusga ng ibang tao, ang pagtataksil ng mga mahal natin sa buhay, at ang bigat ng mga responsibilidad na tilang wala ng katapusan. Pero tandaan nyo, gaya ni Alisa, kayo ang may hawak ng dial. Kayo ang magdedesisyon kung anong boses ang papapasukin nyo sa inyong sistema. Huwag niyong hayaang lunurin ng ingay ng mundo ang sarili ninyong tinig. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Alisa na hindi agad patawarin si Doña Beatriz, o dapat ba siyang magbigay ng pagkakataon para sa kapakanan ng kanyang anak? Napaka-importante para sa akin na malaman ang inyong saloobin. Nasaan man kayo ngayon marahil, ay nagluluto ng hapunan, nagpapahinga pagkatapos ng nakakapagod na trabaho. O baka naman ay nasa malayo at nang umulila sa pamilya. Nais ko malaman kung anong bahagi ng kwentong ito ang pinakanumit sa inyong puso. I-comment nyo naman sa ibaba ang inyong mga kwento at nararamdaman. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng lakas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatili kayong matatag dahil ang inyong boses ay mahalaga at karapat-dapat na marinig ng buong mundo. Pagpalain kayo ng may kapal
Tanging pamagat ang dalas ng katotohanan ang lihim ni Ate Lira. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maribel, 35 taong gulang mula sa Quezon City na nagpadala ng kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon at paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay nanggagaling sa kanyang katapatan at pagmamahal sa anak. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang hukata, hindi layuning punahin o atakihin ang sinuman. Ang kwento ay nilika para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe sa ating lahat.